Hindi lamang sa palengke o grocery na bibili ngayon ang sibuyas, kundi kahit sa online platforms. Ang bagay na ito, ikinabahala ng isang kongresista, lalo't hindi lamang ito banta sa kita ng mga magsasaka ng sibuyas, kundi maging sa kalusugan ng mga mamimili. Si Soo Jin Kim sa sentro ng Balita Live. Sa kasalukuyan, may mga online store kung saan sa halagang 20 pesos makakabili ka na ng 1 kilo ng sibuyas. Base sa tala ng Bureau of Plant Industry o BPI, may mga online seller na nagbebenta ng 20 hanggang 25 pesos kahit ang farm gate price ay 28 hanggang 30 pesos kada kilo. Sabi ni Milagros, isa lang siya sa mga tinderang naging matumal ang benta dahil sa pagdami ng mga online sellers na sadsad talaga ang presyo ng produkto. Sa amin dito, namuhunan na kami ng 55 pesos o 50 pesos. Nagbebenta kami ng 70 hanggang 60. Kung manggagaling sa online reseller, kung 25 pesos. Ang ilan kasi sa ating mga kababayan, mas pinili na lang mamili ng sibuyas online dahil sa laki ng diferensya ng presyo. Anilay dagdag pamasahe o pang tuition na rin kasi ang matitipid nila sa bilihin. Kabilang na sa sibuyas. 4 times na mas mura, mas okay, maganda. Sa kahirapan ng tao ngayon, kailangan talaga maging practical. May ilan namang naniniwalang wala talagang tatalo kapag pumupunta mismo sa palengke. Anila kapag sa palengke kasi mismo sila mamili, pwede nilang tignan, hawakan at amuyin ng mga produkto. Di tulad kung sa online, wala silang ganong pagkakataon. Bukod pa dyan, maaari din kasi silang humingi pa ng tawad kapag face-to-face silang namili. Mura siya at saka makakapili ka na mas maganda. Unlike online, syempre, i-deliver na lang sa'yo, hindi mo nakikita talaga. In real, ito makikita mo. Sabi ni Agri-Party List Congressman Wilbert Lee, dumarami na talaga ang mga reklamo tungkol sa mga online sellers. Sa panig ng mga mamimili, napapagbentahan raw sila ng mga bulok, may lamog at uod. Sa panig naman ng mga nagnenegosyo, apektado ang kinikita nila kapag mas mababa sa farm gate price ang bentahan sa online na merkado. Kaya naman ang mga lokal na magsasaka, nangangambang malulugi sila dahil sa laganap na online selling. Ikinababahala din nila ang pagkakaroon ng oversupply dahil hindi nabibili ang kanilang benta. Paalala ng mga otoridad, marami sa mga bagsak presyong sibuyas online ay hindi dumaan sa inspeksyon at walang tamang dokumentasyon. Ibig sabihin nito, maaaring health hazard ang nabibili at nakakaing sibuyas. Naibaba na sa komite ang House Resolution 1600 o ang resolusyon laban sa mga smuggled o illegal na sibuyas. Ipatatawag na ang mga ahensyang may kinalaman dito, lalo na ang Bureau of Customs. Dagdag pa ni Congressman Wilbert, sineschedule na din ang pagdinig tungkol dito. Patuloy naman ang mga sangay ng pamahalaan sa kanilang mga hakbang para suportahan ang ating mga lokal na magsasaka, para maibalik ang sigla at kita ng mga ito. Paalala ng Bureau of Plant Industry, maging maingat at wag na lamang tangkilikin ang mga bentang hindi masisiguro kung ligtas. Kapag ang isang pagkain ay walang phytosanitary permit o sanitary permit, may banta talaga ito sa kalusugan. Isa itong health hazard. Audrey? Okay, Soo Jin, meron na bang datos si Congressman Wilbert Lee kung ilan na yung mga consumer na nagreklamo na nakabili online ng mga hindi maayos na kondisyon ng sibuyas? Audrey, sabi kanina ni Congressman Wilbert Lee, hindi bababa sa 10 ang pumunta sa kanilang opisina para magreklamo sa kalidad ng kanilang mga nabiling produkto. Bukod pa yan sa mga nagme-message sa kanilang mga social media pages. Maaalala rin natin kung makailan lamang na kinumpiska ng DA ang Department of Agriculture ang sibuyas na mayroong E. coli. Kaya may banta talaga ang mga ito sa ating kalusugan kapag walang permit. Audrey? Okay, Soo Jin, dahil nga apektado yung mga lokal na supplier ng sibuyas, ano pa ang hakbang ngayon ng pamahalaan para hindi naman malugi yung mga local suppliers? Kasi bukod dito sa online selling, problema din itong epekto pa ng tagtuyot o yung El Nino. Tama ka dyan, Audrey, no? Kailangan talaga nating proteksyonan ng ating mga lokal na magsasaka. Dapat
bukod sa pagre-regulate ng mga online sellers, kailangan din mabigyan sila ng karagdagang mga supplies. Kabilang na dito ang mga fertilizer, ang mga drought-resistant seeds, ang mga cold storages, pati na rin ang mga post-harvest facilities. Yan ay para mapababa na rin ang kanilang cost of production at mapalakas na ang mismong produksyon. Audrey? Alright, maraming salamat, Sujin Kim.